Sino ba pala tayong dalawa? Kahit nakapikit sa isang saglit, makasama ka. Kung sino pa naniwala ng iba, ang may dalang munting saya, ang maasang makasama ka. Sinusubukan na namin ngayon ang milking system. At saka, oo nga pala, dumating na yung mga bagong makina. Mabuti. Mas maganda. Makakapagbigay na tayo ng sapat na mga produkto. Ikinalulungkot ko, hindi tayo makakapagbigay ng sapat na gatas. Kakayanin natin to. Pumirma na ako sa mall ng Bangkok na ibenta mga produkto natin doon. Maliit lang ang farm. Hindi tayo dapat mag-isip ng malaki. Kailangan gumawa ng produkto. Wala akong pake kung paano yung gagawin. Ang Sarayut Pechay Farm, ang pinaka-the best na farm. Naiintindihan mo ba? Sige, naiintindihan ko. Para saan yung mga makina na yan? Bakit parang ang dami naman? Bakit ka nandito? Nagtatrabaho kami. Ang cute mo naman kapag may ginagawa ka. Lalo na kapag nakafocus ka. Uy, pasensya na kayo. Salamat. Daniel! Rebecca, pwede bang umalis ka na? Gagawa ka lang ng gulo kapag nandito ka eh. Daniel naman. Umalis ka na. May nasabi ba ako mali? Ano ba nangyayari? Ayoko naman talagang sumama sa kanya. Yun kasi ang gusto ni Mama. Kapag nasa paligid ako, naiisip niya agad na gagawa ako ng gulo. Katulad na lang nung nangyari sa palengke. Yung mga saangganaw nang haras sa akin. Hindi ko naman sila pinapakialaman. Bakit kailangan nilang sisihin yung paraan ng pananamit ko? Wala kang kasalanan. Totoo yun. Huwag mo na yung isipin. Karapatan mong manamit ng kahit ano. At hindi ka nila dapat sisihin doon. Bakit ganun sila? Bakit kailangan pa nila akong pagalitan? Dahil baluktot ang lipunan natin. Karamihan sa mga tao kapag nakakakita sila ng mali, yung biktima pa ang sinisisi nila. O kaya yung ginawa niya. Kahit na wala talagang kinalaman yung biktima. Sa tingin ko, ito na ang tamang oras para itama yung mga maling paniniwala nila. Alam kong mahirap, pero magagawa natin yan. Ibig sabihin, hindi ko yun kasalanan? Wala kang kasalanan. Pero yung mga saanggano na yun ang may maling ginawa. Kung ganyan kalit yung presyo, nalugi kami niyan. Hindi ha, ano ka ba naman? Bibilin ko pa rin naman yan. Kung hindi mo ibebenta sa akin yan, baka mapanis lang yan. Huminahon ka lang, mag-usap muna tayo. Ha? Inaalagaan namin ng mabuti ang mga baka namin. Kaya maganda ang kalidad ng mga gatas. Oh. Baka gusto mo munang subukan para malaman mo masyadong maliit ang presyo na binibigay mo. Teka lang, Serena. Sinubukan kong pumunta sa iba. Pareho lang sila ng binibenta. Kung ibebenta nyo yan ang mas mataas, di sa kanila na lang ako bibili.
Pero masasayang naman ang pera mo sa gas. Total, nandito ka na. Bakit hindi mo pabili? Ay, Chief naman, hindi naman ganun kamahal ang gasolina. Pero kung sa iba na lang ako bibili ng dairy products, mas makakatipid ako kasi mas mura sa kanila. Bigyan nyo kami ng oras. Pag-iisipan lang namin ito ng maigi. Pwede, sige. Okay, alam ko namang magkakasundo tayo eh. Bale, ganito na lang. Babalikan ko na lang kayo bukas. Kung mas mahal pa rin ang presyo ng gatas nyo kaysa sa offer ko, hindi ko natatanggapin yan. O sige, Sandali lang. Sige na naman. patingin na ako ng listahan. Listahan ng mga presyo nila dun sa kabila. Sir, sandali. Ah, o bakit? Nagbebenta ba kayo ng gatas? Hindi kami nagbebenta. Kasi, may gusto lang kaming itanong sa iyo ng mga kaibigan ko. Ano ba yon? Nakita namin kausap niyo sila. Matagal niyo na ba silang kakilala? Oh, oo naman, mahigit 10 taon na. Marami kasi silang baka kaya sa kanila ako bumibili ng gatas. Ah, ano? Kilala niyo ba kung sino yung anak ni Benjamin? Alam mo ba kung anong pangalan niya? Yung totoong pangalan niya. Si Serena ba? Alam nyo, parang kakaiba nga eh. Kasi para bang hindi yun yung totoong pangalan. Maiwan ko na kayo. Alis na ako. Di naman pala kayo nagbebenta ng gatas. Maraming salamat. Yung babaeng Shelo, patay na ba siya? Kung iisipin yung nagawa natin, sa tingin ko hindi natin magagawa yung nakalagay sa kontrata. Hindi! Ang sabi ko sa'yo, magagawa natin yun! Kaya mo bang mag-magic ng gatas? Hindi ako sigurado. Pero yung mga taga-Ban Kulong Pay, baka kaya nila. Kung ibenta na lang kaya natin sa Ratbury Ko, maganda naman ang presyo nila. Kinausap ko na sila. Ang sabi nila sobra sila sa supply. Kung papayag sila, mas mababa pang ibibigay nila kaysa dun sa buyer kanina. Ano nang gagawin natin? Kung magtatanong ka ng maayos, baka magkaroon ako sa inyo ng konting awa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung magmamakaawa ka, baka maisip kong bilhin sa inyo lahat ng gatas nyo. Ang Sarayot Pichay Farm ay handang bumili sa inyo ng gatas na mas mataas sa presyo na nakuha ninyo. Bakit mo gustong tulungan ng mga tao sa baryo? Nagkakamali ka. Hindi ko to ginagawa para sa kanila. Hindi para sa atin tong ginagawa niya. Ginagawa niya to para sa kanya. Tama ka. Kaya pumapayag ako na bilhin ang mga produkto nyo dahil maganda ang gatas nyo dito kesa sa ibang lugar. Bibigyan kita ng mas mataas na presyo. Pera lang naman yan na handa ko ipagpalit para sa ikauunlad ng Sarayut Pichay. Tandaan mo yan. Mahihirapan ka lalo kapag ayaw nila yung ibenta. Alam kong nag-invest ka para sa makina, tapos mabibigo lang din pala ang resulta. Natatakot kang malugi. Gagawin namin kung anong gusto mong mangyari. Walang utang sa'yo ang mga tao sa baryo. Malaki ang kikitain nila kapag binenta nila yon sa'yo, kaya talaga makukuha mo yon. Mabuti. Kaya dalhin nyo lahat ng gatas nyo sa Sarayut Pichay Factory. Meron na ako sinabihan. Dalhin nyo to kay Chief Benjamin. Yun yung bike na binili ko sa'yo. Bakit? Bakit mo dyan nilagay? Bakit ayaw mong gamitin? Ayaw kong gamitin eh. Bakit?
Ayoko makilala nila ako na tumatanggap na mahalagang regalo mula sa tulad mo. Lagi ka talagang gumagawa ng paraan para mag-away tayo, no? Serena. O sige. Paalam. Tara na, umalis na tayo. Mauna ka na. Kakausapin pa namin ni Papa si Chief Benjamin. Tunay na anak ni Chief Benjamin si Serena. Hindi siya yung anak ni Lieutenant General. Panatag na tayo. Makakauwi na tayo. Sigurado na ako kay Boss Perry. Pero galit pa rin ako sa mga tao sa baryo. Si Chief Benjamin. Binugbog niya ako. Muntik na akong mamatay. Ayos na! Ayos! Ito ang tatandaan mo. Hindi ka welcome sa lugar namin! At ngayon naman, sinaktan na naman ako nila, Kurt. Kasama ng mga tao sa baryo. Galit pa rin ako sa kanila. Si Serena! Hans, ano nang gagawin natin? Total, nandito na tayo. Hindi tayo dapat umuwi ng walang dala. May naisip ako. Kung nakawang kaya natin sila, kunin natin lahat ng pag-aari nila. Lalong-lalo na yung bahay nun. Si Chief Benjamin. Sinaktan niya tayo, di ba? Kailangan makabawi tayo sa kanya. O kaya patayin na lang natin siya. Ay. Tatlo lang naman kayo. Mananakawan nyo kaya silang lahat? Tingin nyo magagawa nyo yun? At sino ka naman? Hoy, Matt. Kilala mo siya? Ha? Oo. Nakilala ko siya sa kulungan. Teka. Kayo ba yung gumawa ng gulo noon sa may palengke? Oo. Kami nga. Parehas natin sila. Pwede sila. Tinakot nila kami. Hindi yun pwede. Magbabayad sila. Hindi ko yun palalampasin. Anong plano nyo? Sasali kami. Aba. Mukhang pareho lang pala tayo, kaibigan. Sige. Nanakawan natin sila. Sa mga susunod na araw, uubusin natin ang pag-aari nila. Okay lang ba sa'yo kung may papatayin kami? Payag ka? Sige! Sige! Woo! Woo! Hoy, Bugoy! Ano yun? Dagdagan mo kami ng 3 kabayo. Walang problema. Upo kayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Ano na naman itong ginagawa nila dito? Bakit kayo nandito? Hindi welcome ang mga tulad nyo dito. Alis na! Kurt! Ma'am Patrice, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Kurt! Umayos ka.
Heto po, malamig na tubig. Maraming salamat. Nasaan pa lang papa mo? Pumunta siya sa Potaram kasi may aasikasuhin siya. Babalik din po siya. Alam mo, nung narinig ko na may gustong kumidnap sa'yo, nagmadali agad ako na pumunta dito. Pero sabi ni Pete, na busy ka raw. Na tinutulungan mo sila na ibenta yung gatas nila. Binili na po ng Sarayut Pichay Farm yung mga gatas namin. Hindi nyo na kailangan mag-alala. Mabait at matapang ka. At saka, mahilig kang tumulong. Alam mo ba? Pareho kayo ng ugali ng kapatid ko. Serena, okay ka lang ba? Namumutla ka. Wala lang po ito. Parang mahal na mahal niyo po talaga yung kapatid ninyo. Dalawa lang kasi kami ng kapatid ko. Simula nung mawala siya, kahit kailan hindi na ulit ako naging masaya. Hanggang sa natagpuan kita. Nakakapagtaka lang kapag palagi akong tumitingin sa'yo. Naaalala ko sa'yo yung kapatid ko. Nakakapagtaka nga yan. Sa susunod na araw, babalik na ulit ako sa Bangkok. Hindi ko alam kung kailan ulit kita makikita. Kung pupunta ka sa Bangkok, puntahan mo ako sa Sarayut Pichay Residence. Mainit kitang sasalubungin. Salamat sa kabaitan niyo. Sigurado ako magkikita tayong muli. Juan, bakit wala pa dito sila, Matt? Di ba sinabi na natin yung sa kanila? Ganitong oras tayo magkikita? Napakahalaga nito sa akin! Paano ko ito makakalimutan? Ano, tara na ba? Oo, tara na. Gusto ko rin sumama. Pwede pa ba ako? Gusto mo rin sumama? Opo. Aba, marami na tayo. Sige, 7 na tayong lahat. Sumakay na kayo!